Ang nakaraan, parang sobrang naman yata. Siguro naman kahit gaano siya ka-busy, dapat mag-text pa rin siya sa akin para ipaalam kung ano nangyari sa kanya. Kung ano nang balita tungkol sa nanay niya, sa kalagayan ng pamilya niya, sa mga nangyayari sa paligid niya. Mahal niya ba talaga ako? Sa puntong iyon ay nagsimula ang aking pangamba at pagdududa kung totoo nga bang mahal niya ako at babalik pa siya. Lumipas ang isa pang buwan at kagaya ng dati wala pa rin akong matanggap na mensahe mula sa kanya. Lalo pa ako nakaramdam ng lungkot. Muling lumipas ang ilang araw, linggo at naging buwan muli. Wala pa rin siyang paramdam. Ang kasabigang nadarama ko ay unti-unting napalitan ng sama ng loob, galit at pagkadismaya. Kahit alam naman niya ang address ko sa bahay, hindi man niya lang ako sinulatan. O kahit sa eskwelahan na lang i-address ang sulat. Pwede rin sa dating pinapasukan niya at ipangalan niya lang iyon sa kanyang kasamaan sa trabaho. Pero hindi niya yun ginawa. As in totally wala akong kaalam-alam kung ano na ba talaga ang kalagayan niya. Hanggang sa lumipas pa ang isang taon, nawala na ako ng pag-asang magte-text pa si James sa akin o papalikan niya pa ako. Bagamat sariwa pa rin sa aking alaala ang lahat. May malakas na udyok sa aking isip na kalimutan na lang siya. Pero paano ko siya makakalimutan gayong ang lahat ng mga ginawa namin ay hinahanap-hanap ko? Napapaiyak na lang ako kapag naiisip ko ang lahat. Pakiramdam ko'y ginamit niya lang ako. Pinaasa, pinaglaruan. Hindi man lang niya naisip kung anong epekto ang ginawa niya sa aking pagkatao. Kaya lalo pa akong nahirapan. Araw at gabi, laging sumasagi sa isip kong ginawa niyang iyon sa akin. Sinisisi ko siya kung bakit niya pinalasap sa akin ng mga iyon. Pero iiwan niya lang pala ako at kakalimutan. Sinira niya ang buhay ko. Iyon lang ang tumatak sa aking isip. Ang pagpapatuloy ng ating kwento. Episode 4. Ang lalaki sa burol. Isang araw hindi ko napigilan ang sarili ko na dumayo sa burol. Tila nakalimutan ko ng masamang tangka ni Badong sa akin. Ang nanaig sa akin ay ang kasabikan ko kay James. Tinumbok ko ang lihim na lagusan patungo sa loob ng compound ng bodega. Pero laking pagkadismaya ko nang makitang isinara na pala ito. Ang ginawa ko ay sinilip ko na lang ang kubo mula sa labas ng pader. Nasa ganun akong pagsilip sa kubo nang may narinig akong tawag. Nilingon ko ang pinanggalingan ng sutsot. Si Badong iyon. Nginitian naman niya ako, pero nakakaloko ang kanyang binitawang ngiti. Halika rito sa loob, Jasim. Ano, kumain ka na ba? May pagkain ako rito. Hindi ako kumibo. Nakatingin lang ako sa kanya. Iyong tingin na may pag-aalinlangan. Nakita ng may-aring sekretong lagusan na dinadaanan mo at ayun, ipinasara niya. Baka raw gamitin ng mga masasamang loob. Kaya wala na makakapasok dito sa compound kung hindi dadaan sa main gate o sa likurang gate. Ang sabi niya, habang tinutumbok ang malit na likurang gate na nasa day kalayuan ng aking kinatatayuan. Tinanggal niya ang kandado nito at pinuksan ang kalahati ng gate. Ramdam ko naman ang tila nakakabinging kalampag ng dibdib ko. Nanginginig ang aking kalamnan nung nakita ko siyang nakatayo sa gate. Nakahubad ang kanyang pangitaas at mapagkumbaba ang boses na nanghikayat sa akin na pumasok sa loob. Dali-dali akong pumasok sa loob at tinumbok ang kubo. At nang nasa loob na ako, naghanap kunwari ako sa pagkaing inalok niya. Binuksan ko ang maliit na ref niya. Pero alam kong pareho kami nang iniisip. Mamaya na yan. Ang mahina niyang sambit. Sa sumunod na sandali, parang tumigil ang mundo. Wala nang naririnig kundi ang tibok ng dibdib. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Parang may puwersang nagtulak sa akin na gawin ang matagal ko nang iniiwasan. Isang sandaling hindi ko alam kung dapat ko bang ikahiya o ipagpasalamat.
Pagkatapos agad akong umalis. Pakiramdam ko nabura ko ang sarili kong pagkatao. 22 taong gulang pa lang ako, pero parang ang bigat-bigat na ng konsensya ko. Sa loob ng kwarto, niyakap ko ang sarili ko habang hawak ang litrato ni James. Kung hindi mo ako pinaasa, hindi sana ako magiging ganito. Paulit-ulit kong bulong habang pinipigilan ng pag-iyak. Tuliro ako, hindi ko alam kung saan tutungo. Parang kaluluwang pagod na, pero ayaw pang sumuko. Gusto kong maging normal. Gusto kong bumalik sa dati. Pero iba na ang sinisigaw ng loob ko. At sa pagitan ng tama at mali, doon ako natutong tanggapin na minsan, ang pinakamalaking laban ay yung laban mo sa sarili mo. Uncut version. Pero alam kong alam din niya ang nasa isip ko. Wag muna yan. Ito muna oh. Kanina pa naghihintay ito. Ang sabi niya habang dali-daling tinanggal ang kanyang sinturon at pagkatapos ay ibinaba na niya ang kanyang zipper. Hinawakan niya kanyang brief at bumulaga sa aking mga mata ang mataba at mahaba niyang pagkalalaki. Sa pagkakataong iyon ay wala akong sinayang pa na sandali. Lumuhod ako sa harap niya at mistulan akong isang hayop na hindi nakatikim ng pagkain sa loob ng maraming araw. Gutom na gutom. Uhaw na uhaw sa laman. At ginawa namin ni Badong ang lahat ng ginawa naming dalawa ni James. Ang kaibahan lang ay may halong pagmamahal ang aming pagpapasasa ni James. At sagad iyon hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Samantalang ang kay Badong, sagad lamang ito hanggang sa kalaliman ng aking libog. Pagkatapos namin ay dali-dali akong lumisan. Pakiwari ko'y nandidiri ako sa aking sarili. 22 pa lang ako, pero 2 lalaki nang nakatikim sa aking katawan. Umiyak ako nang umiyak sa aking kwarto. Lahat ay isinisisi ko kay James. Hindi sana ako magkakaganito kung hindi dahil sa iyo, James. Salanan mo to. Ang paninisi ko habang hawak-hawak ko at kinakausap ang kanyang larawan. Tuliro na ako. Hindi ko alam ang aking gagawin. Mistulan akong isang kaluluwa na nasa limbo. Gusto kong maging normal ang aking pagkatao pero iba na ang udyok ng aking katawan. Gustuhin ko mang kumilos at umayos na isang tunay na lalaki. Pero mas malakas ang udyok ng aking laman. Iyon ang simula kung saan ay napalitan ng galit ang pagmamahal ko kay James. At ang galit na iyon ay patindi pa ng patindi sa bawat dalaw ko sa bahay kubo, kung saan ay si Badong na ang naninirahan. At libre kong ipinapagamit ang aking katawan kay Badong. Lumipas uli ang isa pang taon. 23 na ako. At ang sabi nila ay lalo raw akong pumopogi at tumatangkad. Mistulang Koreano raw ako. Graduating na ako nang maisipan kong manligaw sa isang babae. Pero sa kasamang palad ay hindi rin ito nagtagumpay. Nahirapan akong mag-adjust sa relasyon namin. Nariyan yung nagpapatid ang girlfriend ko sa bahay nila. Nariyan yung selusan sa maliit na bagay. Yung awayin niya lang ako bigla sa mga bagay-bagay na hindi ko maintindihan. Nariyan yung kung ano na lang ang itatanong dahil sa pagdududa. Yung nagdidemand siya ng time para sa akin. Nariyan din yung gagawin akong manghuhula kung ano ba talagang dahilan ng ikinagagalit niya. Siguro kung talagang mahal ko lang siya, kaya kong mag-adjust at intindihin siya. Pero parang may kulang talaga. Pakiramdam ko'y hindi worth it ang pagbibigay ko sa kanya ng sakripisyo. Pakiwari ko ay lalo lang nagugulo ang isip ko. Sariwa pa nga sa isip ko si James. At nariyan pa rin ang lihim na pakikipagtagpo ko kay Badong. Hanggang sa umabot ako sa edad na 24, hindi pa rin nawala sa isipan ko si James at nanatili pa rin akong umaasa na isang araw ay magkocross pa rin ang aming landas. Isang araw nakita ko ang punong kahoy ni James na putol na. Bakit pa pinutol yan, Badong? Malaki na yan ah! Ipinaputol ng may-ari. Nasa gilid lang kasi ng gate. Masyadong malapit. Baka raw gawing akyatan para makatawid ng pader at makapasok sa loob yung mga nagpapalak ng masama. Siyempre nalungkot ako. Iyon ang kaisa-isang iniwang alaala ni James sa akin na may buhay.
Parang naisip kong isang masamang pangitain ito na talagang wala ng saysay pa ang paghihintay at pagmamahal ko kay James. Sa palagi naming pagkikita ni Badong, na-confirm ko na bakla talaga ako. Bagamat nagkakagusto pa rin ako sa babae, pero may malaking kaibahan ng pagkagusto ko sa lalaki. May dala itong kakaiba para sa akin. At kahit galit ako kay James, kahit naiinis ako sa kanya, ramdam ko sa puso ko na naroon pa rin ang pagmamahal ko. Ganyan naman talaga siguro kapag first love. Kagaya niyan, kapag narinig ko ang kantang Beautiful in My Eyes at First Love, hindi ko maiwasang hindi mapaluha. At walang oras o araw na hindi siya sumasagi sa isip ko. Graduating na ako sa college noon sa isang universidad malayo-layo sa aming probinsya. Pumasa kami sa isang scholarship program kung kaya doon ako nakapag-aral. Isang araw napadaan ako sa isang fast food chain. Pasadong alauna na kasi iyon at wala pa akong pananghalian. Kaya naisip kong hamburger na lang ang aking kakainin. Bago ko umorder ay pumasok muna ako sa kanilang CR. Ako lang ang nag-iisang tao sa CR na yon. At nang matapos na akong umihi, nagugas ako ng kamay. Pero laking gulat ko nang iniangat ko ang aking ulo. At nakita ko mula sa malaking salamin sa harap ko ang taong pumasok. James! Ang sigaw ng isip ko. Naka long sleeve blue polo siya na may dilaw na tie at nakatack-in sa kanyang slack na itim. Malinis na malinis ang postura niya. Kabaliktaran sa dati niyang postura na naka-dark blue na uniforme ng gwardya. Nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita. Sobrang gwapo niya sa kanyang postura. Pero nang babatiin ko na siya, bigla rin siyang tumalikod. Parang may sinilip na at may hinahanap. At nang hindi makitang hinahanap niya ay saka umalis. Dali-dali naman ako lumabas para sundan siya. Pero wala akong makita ang James sa loob ng restaurant na iyon. Sinilip ko rin sa labas pero wala ni anino niya ang nakita ko. Sino yun? Namalikmata ba ako? Teka, siya pa talaga yun o? Kamukha lang niya. Sobra akong nagtaka kung paano siya sumulpot doon at paano siya bigla ring nawala. Matindi ang kalampag ng dibdib ko. Hindi ko talaga alam kung bakit napunta ron si James. Siya pa talaga yun? Hindi pa ako nagkamali sa nakita ko. Maya-maya'y pumila na ako para sa order ko. Daladala ko na sa kamay ko mga order ko nang bigla naman akong natuliro. Sumulpot na naman ang taong kamukha ni James at tila may hinahanap muli ito. Hindi nga ako nagkakamali. Si James nga yun. Si James nga ang taong yun. Siya nga yung nakita ko. At dahil may tampo pa rin akong naramdaman dahil sa ginawa niyang hindi pagpaparamdam sa akin na mahigit 6 na taon, dagdagan pa ng hindi ako pinapansin sa pagkakataong yun. Naisipan kong dikitan siya at sadyang isagi ang aking dalang tray sa kanya. Kaya nalaglag yun, kasama ang in-order ko hamburger, french fries at soft drinks. Pero yun talagang intensyon ko. Sorry. Hindi ko sinasadya. Ang paghingi niya ng pasensya. Pati ang boses niya ay alam kong kay James yun. Yumuko siya para pulutin ang nagkalat na mga pagkain at basag na baso. Dali-dali ring lumapit ang ibang crew para tulungan siya. Nanatili lang ako nakatayo na parang tuod at hindi man lang nag-attempt na tulungan siya. Bagkus ay pinagmasdan ko lang siya sa kanyang pagpulot sa mga nagkalat sa aking paanan. Gusto ko kasing iparamdam sa kanya na matindi ang galit ko sa kanya. Kasi tumitingin sa dinadaanan eh. Bayaran mo yan ha. Nahinto siya sa kanyang ginagawa at iniangat niya ang kanyang mukha sa akin. Tinitigan niya ako. Inaninag ng mabuti ang aking mukha. Hoy, bayaran mo yan. Ang bulyaw kong muli sa kanya. Nakatayong nakapamewang ako at tinititigan siya habang pinupulot ng mga pagkain kong nahulog sa sahig. Nahinto siya sa kanyang ginagawa at iniangat niya ang kanyang mukha sa akin. Tinitigan niya ako. Kilala ba kita? Ang tanong niya. Pakiramdam ko'y sinaksak ng maraming beses ang puso ko sa narinig na tanong niya. Yun bang feeling na trinahidor ka na nga pagkatapos ng lahat na nangyari sa inyong dalawa at sa naging dulot nito sa iyong pagkatao? Tatanungin ka na lang ng, kilala ba kita? Napako ang tingin ko sa kanya. Nang gagaliiti sa galit ang aking titig. Nagbabaka sakali ako na bawiin niya ang kanyang tanong at sabihin sa akin na nagbibiro lamang siya.
Pero napako rin ang tingin niya sa mukha ko na tila pinanindigan talaga ang mga katagang lumabas sa kanyang bibig at hinintay kung anong aking isasagot. Sa puntong iyon na hindi ko na nakayanan pa ang lahat. Tumalikod na lang ako at nagmamadaling tinumbok ang isang mesa sa isang gilid ng restaurant at doon na imupo ako. Sinundan naman niya ako. Hinayaan ang mga crew ng fast food na siyang maglinis ng kalat ng pagkain at soft drinks. Sorry ha. Hindi ko naman sinasadyang masaging pagkain mo eh. Ang sabi niya, sabay bitiw ng isang ngiti. Iyon bang parang ipinaparating sa akin ang ngiti niyang iyon ng mensahe na okay lang ang lahat, walang problema. Pero hindi ko sinuklian ang kanyang ngiti. Bagkus ay binulyawan ko siya. Anong sorry? Palitan mo yun. Nagugutom ako. Nakita akong sininyasan niya ang isang lalaking crew at pinalapit. Nung nasa harap na niya iyon, Ricky, pakidanan mo nga kami rito ng 2 spaghetti, 2 hamburger, 2 iced tea, at saka dagdagan mo rin ng fries. okay po sir, sige po. Ang sagot naman ng crew. Pansin kong casual lang na sinabi niya yon sa crew na iyon. Tinawag pa sa kanyang pangalan. At napansin kong hindi rin siya nag-abot ng pera. Pero inisip ko na lang na baka kilala lang siya sa restaurant na iyon. Suki kumbaga, o baka pwede rin na ganun sa kanilang chain na mag-order lang muna at saka na ang bayad. Bakit dalawang in-order mo? Hindi naman ako ganyan kapatay gutom. Ang bulyaw kong muli sa kanya. Nag-assume kasi ako na para sa akin ang lahat ng iyon. Ayaw mo bang sabayan kita sa pagkain? Gusto ko lang makabawi. Manghihingi ng sorry sa nangyari. Pwede mag-sorry ka. Problema ba yun? Galit ka pa rin eh. Galit ka pa rin eh. Syempre galit ako. Gutom na nga yung tao tapos napurnada pa ng pagkain ko dahil sa katangahan mo. Oo siya, tanga na akong tanga. Pero pwede ba, huwag ka na magalit sa akin, please? Huwag ka na magalit sa akin, please. Hindi niya ba talaga ako nakikilala? O maarte lang siya? Ito na yung order natin, oo. Ito, kumain na tayo. Ang sabi niya nung inilagay na sa mesa namin yung pagkain in-order niya. Nung nakita ko ang pagkain inilatag ng crew, walang pasabing kumuha na ako at saka kumain. Hindi ko man lang siya pinansin o inangyayahan. Parang wala akong kasama. Siyempre, inis na inis pa rin ako dahil sa pakiwari ko ay niloloko lang talaga niya ako. Imposible naman kasing hindi niya ako maalala. At may pangako siyang binitawan sa akin. Tapos ganon-ganon lang pala. Yumuko na lang ako at walang imik na kumain. Tapos kumain din siya. Alam mo, parang kilala kita. Hindi mo pa talaga ako kilala? Ang sambit ko sa mataas na boses. Itutuloy ko pa sana ang panunumbat sa kanya sa kanyang pangakong napako sa pag-amin niyang mahal din niya ako. Pero napansin kong nakatingin pala sa amin ibang customer at crew at bahagya akong nahinto. Pagkatapos ng lahat, itong sasabihin mo sa akin na parang kilala mo lang ako? Kitang-kita ko ang pagkabigla niya. Lumingon siya sa paligid. Tingnan niya ang mga taong nakatingin pa rin sa kinaroroonan namin. Wala talaga akong natatandaan. Sino ka ba, ha? Si Yak! Hindi mo na ba siya natatandaan? Hindi mo na ba natatandaan ang kinantahan mo bago mo siya iniwan sa bus station at pinangakuan mong babalikan? Hindi mo ba naalala kung bakit Yak ang tawagan natin? Hindi nga kita kilala eh. Teka, ano mo ba talaga ako? Bakit parang kung makapagsalita kay ganyan na tayo kalapit sa isa't isa? Bakit? Hindi ba? Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, ganyan na lang ang lahat? What? Teka nga, ano ba talagang ginawa ko sa'yo? Ang nanay mo, sinabi mo, di ba na-stroke siya? Ang dahilan kung bakit ka umuwi? Ang dahilan kung bakit ka uuwi sa inyo? Ano, nakita mo ba siya? Wait. Kilala mo ang nanay ko. Hindi ko na nasagot ang tanong niyang iyon gawa ng pagsingit ng isang babaeng binulyawan kami. Nagtanong ito kung anong nangyayari sa aming dalawa sa pagkita namin. Ang babaeng ito sa tingin ko ay nasa edad na 30 na. May makapal na makeup. Todo formal ang kasuotan, akala mo isang miyembro ng gabinete at mag-a-attend ng meeting sa Malacanang. Tingnan niya ako ng matulis. Tingnan ko rin siya. Nakipagtitigan ako at sa isip ko nagtatanong na, o bakit ba? Para naman isang bombang sumabog sa aking harapan ng mga katagang narinig ko galing sa bibig ng babae. Tinawag niya itong asawa.
Ang sakit. Pagkatapos ng mahabang panahon ng paghihintay at paghahanap, heto siya. Nakita ko na, pero may asawa na pala siya. Bigla naman ako nahinto. Tinitigan ko silang dalawa. Palipat-lipat ang tingin ko sa kanila. At nung naramdaman kong babagsak na mga luha ko dahil sa sakit ng aking nararamdaman, tuluyan ako tumayo. Tumalikod at tinumpok ang exit para makalayo sa lugar na iyon. Umuwi akong tuliro at punong-puno ng katanungan sa isip. Hindi ko talaga mawari kung bakit hindi niya ako kilala. Siya kaya si James? Ang tanong ng isip ko. Pero hindi ko rin matanggap na hindi siya si James. Lahat ng mga katangiang taglay ni James ay nasa kanya. Ang dimples niya. Ang nunal na parang maliit na tuldok lang ng ballpen sa kaliwang gilid ng kanyang ilong. Ang kanyang pananalita at paglakad. Siya si James. Hindi ako maaaring magkamali. Sa gabing iyon, napagdesisyonan kong balikan ang fast food chain na iyon at alamin ang sagot sa maraming katanungang pumapagabag sa isip ko. Kinabukasan ay maaga akong pumasok sa school. Gusto ko kasing tapusin muna ang mga assignments ko bago puntahan ang fast food chain na iyon. At siyamba namang namukaan ko sa library ang isa sa mga crew ng fast food na iyon. Estudyante rin pala siya sa universidad na pinapasukan ko. Walang tiyemay ko siyang nilapitan sa mesa kung saan siya ay kasalukuyang nagbabasa. Hi, ikaw si Ricky ng MCJ Fast Foods, di ba? Ako nga. And you are? Ay, wait. Wait, namumukhaan kita. Ikaw yung nabundol ni Sir sa fast food namin, di ba? Di ba ikaw yun? Yes, ako nga yun. Jessim ang pangalan ko. Paano mo ako natandaan? Ako pa kaya. Ang cute mo kaya. Kung nagkataong babae ka lang ay bakit na bakit kay ni Sir Marlon? Gwapo siya. Gwapo ka. Gwapo ka rin pala. Akala ko nung una, babae ka talaga eh. Mahaba kasi ang buhok mo. Parang sa babae talaga. Makinis ang mukha, maputi, matangos ang ilong, at ang ganda ng mga mata. At kissable ang lips. Artistahin. I like. Sino bang hindi makakaalala sa kapugian mo? At hindi lang akong nakita sa iyo ha. Kaming lahat ng crouton. Napangiti naman ako ng hilaw. Ipinangako ko kasi sa sarili ko na i-maintain ang mahabang buhok. Ito kasi ang isa sa mga nagustuhan ni James sa akin. Straight ito hanggang sa leeg at alagang-alaga ko ito. Ang sabi nga nila, bagay na bagay raw ito sa akin. Matagal ka na ba sa MCJ Fast Foods? May isang taon na rin. Parinyo-rinyo lang ng kontrata, alam mo na. Panay probationary. Inig ko lang talaga mag-working student kasi para makatapos ako. Ito ang stepping stone ko kaya kailangan magtiyaga at magpakahirap. Ganyan naman talaga eh. Kapag may focus, may target, sakripisyo lang ang katapat. So, kilala mo yung sinabi mong Sir? Sir, ano nga ba yun? Si Sir Marlon. Oo naman. Sa gwapo ba naman ni Sir ko? Walang tao sa MCJ ang hindi makakilala sa kanya. Lahat kami ay humahanga sa kanya at hindi lang gwapo ang Sir ko. Mabait pa, as in super. Kaya mahal na mahal namin siya. Marlon ba talaga ang pangalan niya? Oo. Bakit? Kasi may kuya akong nawala. Hindi na siya sumipot. At nainiwala akong siya yung nawawala akong kuya. Oh my God! Kuya mo talaga siya, as in kuya, as in brother, kuya, ganon. Kuya. Bakit, may alam ka ba? Lumingon siya sa paligid at hininaan ang kanyang boses. Hoy, atin-atin lang to ha. Mag-promise ka muna, atin lang to, hindi to makakalabas sa atin. Sa atin dalawa lang to. Mangako ka. Oo, promise. Promise sa atin lang dalawa to. Ganito yan. Kasi nga, may mga chismis na umiikot na yung si Sir Marlon ay napulot lang daw ni Ma'am Sofia. Napulot? Hindi ko masyadong naintindihan. Paano napulot? Napulot? Parang yung mga nasa telenovela, yung mga nawawala ng malay, dinadala sa bahay, inaalagaan, ganun. Teka,
Sino naman ang Ma'am Sofia na yan? Eh di yung babaeng biglang sumulpot sa harap nyo nung kakain na sana kayo ni Sir, yung bertugo na yun, yung killer. At kung makaasta ay parang pag-aari niya si Sir Marlon, hindi naman kagandahan. Tsura nun. Ganun ba? Oo, tapos? Ayun, patay na patay yun kay Sir Marlon. Inangkin niya ito at saka ginawang manager sa branch ng fast food nila dito sa bayan para hindi na alis si Sir sa kanya. Para kanya-kanya na si Sir. Saan naman daw niya napulot si Sir Marlon mo at bakit hindi siya umuwi sa kanila? Hoy, ikaw ang dami mo nang alaman ha. Basta atin-atin lang yan ha. Sige na, ikikwento ko sa'yo. Oo na, atin-atin lang yun. Promise. Hindi ko ikwento sa iba. Sige na, kwento mo na. Okay. Okay. Kumapit ka. Hindi mo kakayanin to. Masyadong dramatic. Ay, matagal na raw nangyari yon nung nasa biyahe si Ma'am Sofia papunta sa bayan, sa ibang bayan. Nasight-song niya raw ang isang taong walang malay na nakabulagta sa isang gilid ng bangin. Eh, kitang-kita niya parang halos malalaglag na raw kundi lang naharangan ng isang puno ng kahoy na tumubo sa gilid ng bangin. Ipinahinto niya ang kanyang sasakyan at inutusan ng kanyang driver bodyguard na tingnan ko sino nga ang taong iyon. Bumaba sa gilid ng bangin ng driver at nung nakumpirmang tao nga, inutusan niya ang driver na iakyat ang taong iyon. Nang maitaas na nga, nung mayakyat na, pinagmasdan ito ni Ma'am Sofia. At doon, yun, nabighani na nga ang malandi naming amo sa kapugian ni Sir Marlon. Tapos yung dali-daling inutusan ng driver na itiretso nila ito sa pinakamalapit na ospital na nagkataong pagmamayari din nila. Eh may tama kasi ang ulo ni Sir Marlon at umaagos pa ng yung fresh na tupo mula sa sugat niya sa ulo. At doon nga nila nalaman na may na-aksidente palang bus na nalaglag sa bangin na yon at sumabog. Patay ang lahat ng mga pasahero. Well, obviously, kasama raw sana si Sir Marlon pero maaaring nakatalon ito o nalaglag sa bus at tumilapo ng katawan sa gilid ng bangin na iyon bago sumabog ang bus kasamang ibang mga namatay na pasahero. Medyo tragic, nakakilabot talaga kasi siya talaga mapalad na nakaligtas. Ganun ba? Ang sambit kong may gumapang na matinding awa para kay James at lalo na sa kanyang nanay na siyang dahilan kung bakit siya umuwi sa panahong iyon dahil na stroke nga. At masaklap pala ang nangyari dahil hindi nga sila nakita. Ganun pa ang nangyari sa kanya. Parang piniga ang puso ko sa nalamang kwento. Kung ako nga na nagdurusa sa paglayaw niyang iyon, paano na lang ang kanyang nanay na matagal nang nasasabik sa anak niya at sa panahon pa na kailangan siya ay hindi pa nakarating. Naramdam ko ang namumuong luha sa mga mata ko. Kawawang James, ang tanging naibulong ko nilang sa isip ko. Naalala ko tuloy ang kwento sa akin ni James tungkol sa kanyang nanay. Mahal na mahal daw niya ito at baka hindi niya raw kakayanin kapag may nangyari sa kanyang nanay. May naikwento rin si James na sa isang pangyayaring hindi niya malilimutan tungkol sa kanyang nanay. Malit pa raw siya noon. Nasa 8 taong gulang nang hinabol siya ng malaking aso. Nang nakita raw ito ng kanyang nanay, hinarang daw nito ang sarili upang hindi siya makagat. Kaya ang nanay niya sinunggaban ng aso. At dahil sa sobrang laki nito, nagpampuno sila. Kitang-kita raw niya kung gaano iniwas-iwas ng galit na hayop ang nanay niya. Kitang-kita rin niya ang dugong umaagos sa katawan ng kanyang nanay, gawa ng pagkakadaluhong sa kanya ng aso. Wala na siyang nagawa kundi ang sumigaw at umiyak na lamang. Nang tangkay niyang paluin ng kahoy ang aso, halos nawala ng malay ang kanyang nanay. Iyon na rin ang pagdating ng may-ari ng aso. Simula nun, ipinangako raw niya na palaging poprotektahan ng kanyang nanay at hindi niya ito pababayaan. Hello, hi, knock-knock, nandyan ka pa ba? Ang tawag ni Ricky sa akin nung napansing nakatungangan na lang ako dahil sa aking pagbabalik tanaw sa mga sinabi sa akin ni James. Oo. Nakikinig lang ako sa'yo. Ganyan pala ang kwento niya, no? Ay, true. Iyan ang kwentong narinig ko at ng mga kasamahan natin sa restaurant. At ito pa ha.
nanganumbalik na raw ang malay ni Sir Marlon. Ayun, hindi daw nito matandaan pa ang mga bagay-bagay sa kanyang buhay. Well, doon na pumasok ang demonyong plano ng amo natin babae na si Ma'am Sofia. Tuloy niyang inangkin si Sir Marlon at bini-brainwash niya ito. Isinisisik niya sa utak ni Sir na mag-live-in partner sila at malapit ng ikasal. Iyan ang dahilan kung bakit kaya sinasadya niyang hindi ipagamo si Sir Marlon para hindi na manumbalik pa ang alaala niya. Kampon talaga ng demonyo yung amo natin babae na yan. Sa huling sinabing iyon ni Ricky, pakiramdam ko'y umakyat ang lahat ng dugo ko sa ulo. Tila may numuong tapang sa aking kalooban at malakas na udyok na agawin si James mula kay Sofia. Hindi maaari yun. Lalabanan ko siya. Babawiin ko si James sa kanya. Bakit babawiin? Eh kung totoo ang kuya mo si Sir Marlon, ayaw mo ba magkaroon ng mayamang asawa ang kuya mo? Well, laruin mo na lang kaya. Eh total, masaya naman yata ang Kuya Marlon mo sa kanya. Ang sagot ni Ricky, sabay bitaw ng isang tawa. Yun bang may halong pagbibiro? Hindi na iniwalang kilala ko nga si Sir Marlon niya. Basta ayoko. Alam ko, hindi siya masaya. Okay, fine. Pero yung kwento na yan ay yung narinig mo sa akin. Kwento-kwento lang yan. Wala namang katotohanan yan, walang basihan o hindi ako sure kung totoo talaga yon. Eh, alam mo naman ang chismis. Mas mabilis ang signal kaysa sa Smart, sa Globe at PLDT, di ba? At saka huwag ka nang mag-ilusyon na kuya mo si Sir Marlon. Ano ka pa? Kuya ko si Sir Marlon mo at hindi chismis ang narinig mong kwento tungkol sa kanya. Totoo ang lahat ng yun, Ricky. Okay, sabihin na natin totoo yon. Eh, ano namang proof po na kuya mo nga siya, na kapatid mo nga siya, ha? Doon ako nahinto. Wala naman kasi akong proof talaga. May mga bagay akong itinago na alaala ko kay James pero hindi naman sapat na pruweba iyon na magkapatid nga kami. Oo, wala akong pruweba na dala rito pero ito mukha ko, titigan mo. Hindi pa ba sapat na proof na magkapatid nga kami? Oo, tingnan mo, titigan mo. Ang sabi ko sa kanya, sinubukan ko lang ang ganong trick. Nagbabakasakaling maniwala siya. Narinig ko kasi kay James mismo na nung bata pa siya, halos kamukha rin daw niya ako. Well, pareho kayong gwapo. Makinis din ang mukha mo. Matangos din ang ilong mo. Kissable lips. At mga mata na parang nangihypnotize. Well, pareho kayo matangkad. OMG. Well, di nga. Well, magkapatid ba talaga kayo, ha? Oo, hindi ako nagbibiro. Kuya ko siya. Oh my God, totoo nga. Anong gagawin mo ngayon? Ano, gagawin mo ba ang kuya mo? Nasaan ba pamilya nyo? Eh bakit hindi nyo siya hinahanap ng matagal na panahon, ha? Para naman ako nabilaukan sa mga tanong na iyon ni Ricky. Paano nga ba naman? Hindi ko siya tunay na kuya talaga. At hindi ko rin alam kung ano ang tunay na address ni James. Kung bakit hindi siya hinahanap ng kanyang tunay na pamilya. Ano kasi... di ba sabi mo nga, patay ang lahat ng mga pasahero. Hindi na akala namin kung kaya hindi namin siya hinahanap. Akala namin patay na rin siya at hindi na mahanap ang labi niya. Yun pala, buhay siya tapos may umampun sa kanya, may nag-alaga sa kanya at wala siyang alaala. Ay, correct ka dyan. Ganun na nga nangyari. Eh kung ganun, kunin mo na siya para hindi na mag-ilusyon yung sa kanya yung bruhang babae na amo natin na yun. Ilusyonatang yun. Natahimik lang ako. Hindi ko kasi alam kung paano. At wala naman akong katibayang kapamilya ko talaga yung tao. Hindi ko na alam kung saan sila nakatira o buhay pa ba ang na-stroke niyang nanay. Sa palagay mo ba, ibibigay ni Ma'am Sofia mo si Sir Marlon mo sa akin? Ayan lang ang hindi ako sure, Jasim. Pero kung may papeles kayo, kagaya ng birth certificate, litrato, mga testigo, baka madali lang siguro. Papuntahin mo lang dito ang mga magulang mo. Kasi sa tingin ko, hindi basta ibibigay ni Sofia Sir Marlon. Ipaglalaban ng demonyitang iyon na patayan si Sir Marlon. Baliw na baliw yun sa pag-ibig niya kay Sir Marlon. O wala na kaming pamilya eh. Kaming dalaw na lang ni kuya kong naiwan.
Ay, ganun pa. Kawawa naman pala kayo. Ay, teka. May family picture ba kayo? Yung magkasama kayo kasama yung parents ninyo? O kahit kayong dalawa? Kahit kayo namang dalawa, yung mga old photos ninyo magkapatid, ganun. Napaisip ako. May litrato kasi kami ni James na kuha namin sa terminal bago siya umalis. Pero hindi ko na alam kung saan ko inilagay iyon. O baka naitapon ko na. Sa tagal noon at sa galit ko rin sa kanya, hindi ko na ito inilagaan. Sige, maghahanap ako. Hanapin ko. Ang alam ko may litrato ako sa kanya Ayan, mabuti naman kung ganun. Natahimik ako. Nag-iisip ako kung paano ko sisimulan ang pagbawi ko kay James. Ay, ganito na lang. Kung gusto mo, habang hinahanap mo pa ang katibayan na yan, mag-apply kang crew sa restaurant namin. Ano, Beth? Tama yan. May bakante pa bang trabaho sa inyo? Pwede pa kaya ako? Naku, meron. Ako, swerte mo talaga. Naghahanap kami ng dagdag na crew. Gagawa kasi kami ng annex kaya kailangan namin ng additional crew. Ayun. Sige. Sige, Ricky. Mag-a-apply ako. Para mapalapit ako sa kuya ko. Itutuloy. Abangan ng episode 5. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, paki-like naman po. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please consider subscribing po. I-hit nyo lang po yung subscribe button. And para ma-notify naman po kayo once na may upload po ako or na-upload ko ng mga next episodes, i-turn on nyo lang po yung notification bell ninyo. Malaking bagay po ang pagla-like ninyo sa kwento kung nagustuhan nyo at pagbibigay ng mga comment o pagko-comment nyo sa comment section ng mga pananaw nyo sa kwento o yung mga reaction nyo sa kwento. Kahit mga simple reaction po yan, malaking bagay na po yan para makita po tayo na YouTube at mai-recommend po ang channel natin para marami pang makarinig ng mga kwento natin ini-upload dito sa channel. And once again, maraming salamat po sa mga nagpapadala ng super thanks at nagpapadala ng mga donations sa GCash account na inalagay ko po sa screen o ipina-flash ko po na QR code sa screen na kasalukuyan po naka-flash ulit sa screen ito sa mga gustong mag-send po ng donation. Any amount will do po. Hindi po ito mandatory. Kung ano pong gusto nyo o magkano lang po maibigay ninyo, malaking tulong na po yun sa channel natin para sa mga subscription ng mga tools na ginagamit po natin. At maraming salamat po sa mga nag-avail ng membership. Malaking bagay din po yun. Hindi ko na po kayo iisa-isahin, pero maraming salamat po sa mga nag-avail ng membership. And bago ko po makalimutan, maraming salamat po sa writer ng kwento natin na si Michael Yuha. Maraming salamat po sa pagtitiwala na isa boses kong kwento nyong ito. Hanggang dito na lang po at kita-kinig po tayo sa susunod na kwento ang episode 5 po ng kwento nating Ang Lalaki sa Purol. Hanggang sa muli, this is your Kuya Dax. Bye-bye!